Infection is number one. There are other na karamdaman o kondisyon na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng tubig sa baga pero hindi konektado sa baga. Another one would be congestion o congestive heart failure. Kapag ang puso natin ay hindi na bumobomba ng maganda, ang bagal na niya, tamad na siyang bumomba, naiipon yung tubig sa baga. Number two, kapag may problema po tayo sa atay, may mga pasyente ako nakikita ko, akala mo, lalaki pa naman, akala mo 8 months na buntis, ang laki ng tiyan. Tinatanong ko, umiinom ka ba? Hindi na po. Ng alak? Hindi na po. Kailan ka huminto? 3 weeks ago. Ay grabe po, dahil ang cirrhosis of the liver ay kadalasan nangyayari sa mga taong niluluto ang kanilang atay ng matagal sa alcohol. So, isa po yung kondisyon na pwedeng mag-cause ng pleural effusion. Another, the third, would be kidney problems. Kapag ang kidney natin hindi naglalabas ng sapat na tubig at tamang tubig, palabas. Naiipon yan sa ating katawan. Tayo ay nagmamanas. Pumupunta yan sa inyong paa. Aakit yan sa inyong hita. Aakit yan sa inyong tiyan. At sinasabi nga ng iba, pwede yang umakyat sa inyong baga. Do you follow? Nakakatakot yon dahil maaaring hindi na tayo makahinga. Ayan ay tinatawag na pleural effusion from non-lung condition. Pero may mga lung conditions that causes pleural effusion o tubig sa baga. At nabanggit ko kanina, infection mula sa COVID. Pero hindi lang COVID. Alam nyo, ngayon lamang yung COVID na about 2 years ago. For many, many years, ang dami na pong ibang infection sa baga na hindi natin masyadong pinagtutuunan ng pansin bilang bansa na nagpo-cause ng mas malalang problema. Tuberculosis. Yes, tuberculosis, lalo na kung ito ay nag-graduate na sa pneumonia. Pneumonia means yung buong baga apektado na.